Sunshine Radio Report. Nakausap sa telepono ang pamilya ng dalawang Pinoy na napatay sa Israel. Tulong sa mga OFWs, tiniyak. Ang detalye mula kay Kapartner Creslin Catarong. Kapartner Creslin. Nakausap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa telepono nitong gabi ng Miyerkules ang pamilya ng dalawang Pilipinong napatay sa Israel kasunod ng marahas na pag-atake ng Hamas. Sa kanyang official social media account, sinabi ni Pangulong Marcos na ito ang dalawa sa pinakamahirap na tawag sa telepono na kailangan niyang gawin bilang presidente. Dagdag pa ni PBBM, kaisang bansa sa pagdadalamhati ng mga pamilya ng mga Pilipinong napatay sa gitna ng Israel-Hamas conflict. Tiniyak din ng punong ehekutibo na ibibigay ng pamahalaan ang sukdulang suporta sa mga pamilya ng mga biktimang Pinoy sa gulo sa Israel. Iginit naman ni Pangulong Marcos na hindi mahadlangan ng nangyaring trahedya ang patuloy na paninindigan ng Pilipinas para sa kapayapaan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creslin Catarong, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, mga opisyal ng DA at mga negosyanteng sangkot sa onion smuggling kakasuhan ng DOJ. Ang detalye mula kay Kapartner June Samson. Kapartner June. Posibleng mahihain ngayong linggong ito ng Department of Justice sa mga kaso laban sa mga opisyal ng Department of Agriculture at mga negosyanteng sangkot umano sa smuggling ng sibuyas. Kinumpirma ni Justice Secretary Crispin Remulla na administrative case dahil paglabag sa Section 3 ng Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang kanilang isasampa laban sa suspendidong si DA Assistant Secretary Christine Evangelista, OIC ng Agribusiness and Marketing Assistant Service ng DA na si Junibert Disagun at OIC ng Bureau of Plant Industry na si Gerald Glenn Panganiban. Kakasuhan din sila ng inefficiency and incompetence in the governance of official duties sa ilalim ng Section 46 ng Revised Administrative Code of 1987. Kaugnay niyan ay kasama rin sa kakasuhan ng administratibo ang mga kinatawan ng Bonena Multipurpose Cooperative na sina Israel Reyugal, Mary Ann de la Rosa at Victor de la Rosa Jimenez. Bukod dyan ay kakasuhan din sila ng hoarding at profiteering sa ilalim ng Republic Act 7581 o yung Price Act at falsification of public documents at use of falsified document. Nakatakdang iyahay ng DOJ ang kaso sa Regional Trial Court habang sa Ombudsman naman isasampa ang mga kasong administratibo laban sa mga pinangalanang DA officials. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, June Samson, kapartner mo sa balita at serbisyo. Dagdag pambalita, mga sangkot sa premature campaigning at vote buying tiyak na madidiskwalipika ayon sa COMELEC. Ang detalye mula kay Kapartner Bernard Ferrer. Kapartner Bernard. Mananagot ang mga kakandidato o kandidato para sa barangay at sangguniang kabataan na SK na sangkot sa premature campaigning at vote buying. Itong tiniyak ni COMELEC Chairman George Garcia matapos mapadalhan ng show cause order ang 6,000 kandidato sa halalan. Ang Garcia lumalabas na sabing bilang na 1,300 kandidato pa lamang ang nakapagpapaliwanag sa COMELEC. Habang 76 na kandidato ang may nakadinding disqualification case dahil sa election offense. Inaasang mareresolba ang disqualification case at iba pang paglabag ng kandidato bago Oktubre 30. Puspusa naman ang gagawing information campaign ng COMELEC at DILG laban sa pagbili at pagbibenta ng boto. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Junior Ferrer, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, kauna-unahang Philippine Tourism Investment Summit sa bansa isinagawa ngayong taon. Ang detalye mula kay Kapartner Paul Montibon. Kapartner Paul. Magandang umaga, nagsama-sama ang iba't ibang kumpanya, negosyo at personalidad sa pamumuhunan sa bansa sa kauna-unahang pagsasagawa ng Philippine Tourism Investment Summit ngayong taon. Nagsilbing panauhing pandagan sina Tourism Secretary Cristina Frasco at Tourism Infrastructure Enterprise Zone Authority o TIESA Chief Operating Officer Mark Lapid. Layo na sa aming pagpupulong na palawikin pa ang ugnayan ng lahat ng mga negosyo at serbisyo sa bansa kasama na ang mamumuhunan para sa pagbubukas ng mas maraming oportunidad
oportunidad hindi lang sa lokal kundi maging sa international market. Prioridad din dito ang pagpapakilala ng mga lokal na serbisyo at produkto at turismo, kasama rin ang pagpapaunlad sa mga airport at seaports na makakaakit ng mas marami pang mga turista mula sa iba't ibang panig ng bansa at maging sa buong mundo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, kapartner mo sa balita at serbisyo. Sunshine News Blast. Samantala, ilang prominenteng individual, kumpanya at grupo ang kinilala ng Public Attorney's Office or PAO sa Philippine International Convention Center o PICC sa Pasay City nitong Miyerkules. Kasabay ito ng ikalimang National Convention of the Rank and File Employees of Public Attorney's Office. Ayon kay PAO Chief Attorney Presida Acosta, pinili ang programa ng Awards and Incentives for Service Excellence Committee ang paparangalan. Sila anya itong sumusuporta sa adhikain at misyon ng PAO sa pagbibigay ng libreng legal service at social justice. Isa rin sa pinarangalan si Pastor Apollo Sikibuloy bilang Outstanding Civic Leader. Paliwanag ni Acosta, kinilala si Pastor Apollo dahil sa kaniyang kontribusyon para sa kapayapaan at paghahari ng batas sa ating bayan. Kinilala naman ng PAO ang SMNI News Channel sa kontribusyon nito sa larangan ng pamamahayag. Tinanggap ng network ang pagkilala bilang Outstanding Broadcasting Network. Sunshine News Blast. At sa uling detalye ng ating balitang nasyonal, Senator Mark Villar kinundina ang sunod-sunod na cyber attacks sa mga ahensya ng gobyerno. Ang detalye mula kay Kapartner Troy Gomez. Kapartner Troy. Pinundina ni Senator Mark Villar ang mga nangyaring cyber attack laban sa mga ahensya ng gobyerno kung saan ang pinakahuling biktima ay ang Philippine Statistics Authority. Ito ay ilang linggo lamang matapos ang cyber attack ng Medusa ransomware laban sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Iginit ng senador na ang mga nangyaring cyber attack sa mga computer system ng mga ahensya ng gobyerno ay hindi lamang nagkompromiso sa mga sistema at proseso ng mga ahensya kundi ang mga pag-ataking ito ay naglalagay din ng panganib sa kaligtasan at privacy ng mga Pilipino. Sa pag-atake sa PhilHealth noong nakaraang buwan, inihain ni Senator Villar ang Resolution number 811 sa Senado na may layuning hikayatin ng Senado na imbestigahan ang cyber attack sa PhilHealth at maging sa iba pang website ng gobyerno. Naniniwala si Villar na napapanahon na para magkaroon ng regulasyon sa cyberspace. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, kapartner mo sa balita at serbisyo. International News Blast. At sa ating balita international, Israel pinayon ng Estados Unidos sa sumunod sa tamang panuntunan sa pakikipagdigma. Ang detalye mula kay Kapartner Carla Abellana. Hinikayat ni U.S. President Joe Biden si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na hanggat maaari ay sumunod ang Israel sa tamang panuntunan sa pakikipagdigma. Ito'y dahil ipinangako ng Israel na sisirain nila ang Hamas militant group na bunsod na rin sa isinagawang pag-atake nito sa kanila. Lalo na ani Biden na suportado ng Iran at Hezbollah ng Lebanon ang Hamas na matagal na rin kaaway ng Israel at Estados Unidos. Sa ngayon ay nasa 22 Amerikano na ang nasawi sa gitna ng kaguluhan sa Israel habang nasa 150 ang tinatayang nakasama sa mga na-hostage. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, Carla Abellana, kapartner mo sa balita at Business News Blast. At sa ating balitang business, kauna-unahang Phil Tourism Investment Summit sa bansa isinagawa ngayong taon. Ang detalye mula kay Kapartner Sheila Balog. Nagsama-samang iba't ibang kumpanya, negosyo at personalidad sa pamumuhunan sa bansa sa kauna-unahang pagsasagawa ng Philippine Tourism Investment Summit ngayong taon. Nagsilbing panauhing ng Pandangal Tourism Secretary Cristina Franco at Tourism Infrastructure Enterprise Zone Authority Chief Operating Officer Mark T. Lapid. Mulayan ang nasabing pagpupulong na palawakin pa ang ugnayan ng lahat ng mga negosyo at serbisyo sa bansa kasama namumuhunan para sa pagbubukas ng maraming oportunidad hindi lang sa lokal kundi maging sa international market. Prioridad din ito ng maipakilala ang mga lokal na serbisyo, produkto at turismo kasama rin ang pagpaunlad ng airport at seaport na makakaakit ng mas maraming mga turista mula sa iba't ibang panig ng bansa. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Sheila Balog, kapartner mo sa balita at serbisyo. Sports News Blast. Balitang sports, sapatos ng Philippine-inspired and designed suit ni LeBron James sa kanyang NBA pre-season game. Ang detalye mula kay kapartner Carlo De La Peña. Isinuot ni LeBron James sa kanyang naging NBA preseason game nitong October 10, Philippine time, ay isang pares ng sapatos ng LeBron Next Gen Titan Hoops Fair.
Tampok na design sa nabanggit na sapatos ang watawat ng Pilipinas. Ang nabanggit na pares ng sapatos naman ang pang-apat na collaboration ng Titan at Nike Basketball. August 13 nang opisyal itong inirelease. Samantala sa naging laro ni LeBron noong October 10 ay nakapag-ambag ito ng 10 points, 3 rebounds, 5 assists at tig-isang steal at block para tulungan ng Los Angeles Lakers na manalo kontra Brooklyn Nets sa score na 129-126. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, kapartner mo sa balita at serbisyo. Showbiz! At sa ating balitang showbiz, kay Papa Les Serafim, i-release na ang kanilang first English single. Ayos pa, Mike Music comeback rin sa susunod na buwan. Ang detalye mula kay kapartner Val de Vinegracia. Magkakaroon ng music comeback ngayong buwan ang South Korean girl group na Les Serafim. Sa anunsyo ng kanilang talent agency na Source Music sa social media platform na X, ito ang kauna-unahang English single ng grupo. October 27, 1 p.m. Korean Standard Time o 12 a.m. Eastern Daylight Time ang digital release ito at may pamagat ang kanta na Perfect Night. Ang Les Serafim ay binubuo ng mga miyembro na sina Chaewon, Sakura, Yoonjin, Kazuha at Onchae. Sikat sila sa mga kanta tulad ng Anti-Fragile, Fearless at Unforgiven. Sa kabilang banda, inanunsyo na rin na magkakaroon ng music comeback ang girl group na aespa sa susunod na buwan. Isang mini-album na pinamagatang Drama ang i-release ng grupo sa November 10, 2 p.m. Korean Standard Time. Ito na ang pang-apat nila mini-album kasunod sa release ng My World noong May 2023. Ang aespa naman ay binubuo ng mga miyembro na sina Karina, Giselle, Winter at Ningning. Sikat ito sa mga kanta tulad ng Savage, Next Level at Black Mamba. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Val de Vinegracia, kapartner mo sa balita at serbisyo. Sunshine News Blast! At yan na po nakalap na balita ng DZRD 981 Sunshine Radio at SMNI News North Luzon News Center. Ngayong araw ng Biyernes, ika-13 ng Oktubre taong 2023. At syempre salamat sa ating co-pilot Engineer Richard Manuel, sa ating buting Pastor Apollo Sigibuloy sa pagkakataong binigay sa atin na makapagatid ng totoong balita at serbisyo para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Ito si Kapar J. Miguel Mendoza. Abangan niyo po ang kapihan, balitaan sa Sunshine. Sumainyo ang Sunshine News Blast. Hatid ng Sunshine Media Network International at ng Sunshine Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Anak, anong radyo yung pinakikinggan mo?